Mahirap talaga kapag ikaw ay mahirap. Binabaliwala mo ang sakit na iyong nararamdaman dahil wala ka namang pera upang makapagpagamot sa ospital. Ikaw, naranasan mo na bang mawala ng mahal sa buhay nang dahil sa kakulangan ng salapi? Kung ganon, ay tungayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Junjun, kasama daw ang nanay at tatay mo sa mga taong nalunod. Ikinakalungkot ko ang nangyari, sabi ng kaibigan ng binata. Hindi malaman ni Junjun kung ano ang kanyang gagawin. Sa isang iglap kasi ay bigla na lamang siyang nawalan ng mga magulang. Mahirap kasi ang buhay sa kanilang lugar at tanging pangingisda lamang ang hanap buhay ng mga tao doon. Dumaan kasi ang malakas na pag-ulan, ngunit napilitan ang mag-asawa na mangisda upang kumita ng pera. Pero sa kasamaang palad ay nakasama ang mga ito sa mga taong binawian ng buhay. Nay, tay, bakit niyo naman po ako iniwan? Sinabihan ko naman po kayo na huwag na po kayong mangisda ngayong araw. Paano na po ako? Ano na po ang mangyayari sa akin? Umiiyak na sabi ni Junjun habang yakap nito ang bangkay ng kanyang nanay at tatay. Wala na siyang ibang aasahan kundi ang kanyang sarili. Sa edad na 15 taong gulang ay isa na siyang ulila. Junjun, gusto mo bang tumira sa amin? Pwede kitang bigyan ng trabaho para naman mabuhay mo ang sarili mo, sabi ng kanyang tiyuhin na si Mang Kulas. Hindi naman pumayag ang binata dahil kilala niya ang kanyang tito. Malupit ito sa ibang tao kahit nasa sariling kamag-anak. Noong araw nga ay palagi nitong sinisigawan ang kanyang mga magulang at higit sa lahat ay palagi silang inuutusan. Nagtanim din siya ng galit dito matapos niyang makita na sinampal nito ang kanyang nanay. Hindi na po tito, kaya ko na pong buhayin ang sarili ko. Siguro naman ay makakahanap po ako ng trabaho, sagot ni Junjun. Simula noon ay kung ano-anong hirap na lamang ang nararanasan ng binata. Noong hindi ito makahanap ng trabaho ay napilitan ito na ipagpatuloy ang pinagkakakitaan ng kanyang mga magulang. Sa murang edad ay naging isang mangingisda si Junjun, ngunit ikinakatakot niya talaga ang malakas na ragasan ng alon. Nay, tay, kung nasaan man po kayo, ay palagi niyo po akong gabayan. Kinakabahang sabi ng binata sa kanyang sarili. Mag-isa ito sa gitna ng karagatan habang inihahagis ang kanyang lambat. Sa mga sandaling ito ay nalaman niya sa kanyang sarili na hindi pala biro ang trabaho ng kanyang nanay at tatay. Tuwing humahampas ang malakas na hangin ay pwede nitong mapataob ang iyong bangka. Lumipas ang ilang minuto ay sinigawan siya ng isang mangingisda. Totoy, bilisan mo at umuwi na tayo. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Lumalakas na ang hangin, kaya baka tumaob pa ang bangka mo. Sigaw ng isang matandang lalaki. Nagmamadaling itinaas ng binata ang kanyang mga lambat at agad itong umuwi patungo sa kanilang bahay. Sa mga sandaling ito ay isa na namang mangingisda ang binawian ng buhay matapos pilitin na kumita ng pera. Ganito ata talaga ang buhay. Kailangan naming makipagsapalaran para lamang mapakain namin ang aming sarili. Gusto ko sanang makapunta sa Maynila dahil baka doon makahanap ako ng magandang trabaho. Napapailing na sabi ni Junjun sa kanyang isipan. Simula noon ay umayaw na ang binata sa pagiging isang mangingisda. Nagkaroon siya ng pangarap sa buhay na kumita ng mas malaking halaga ng pera. Kung mayaman lang sana kami, edi sana ay hindi na kailangan mangisda ni nanay at tatay. Edi sana ay buhay pa sila ngayon at masaya pa rin kaming magkakasama. Malungkot na sabi ni Junjun sa kanyang sarili. Naglakas loob ang binata na pumunta sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Hawak-hawak niya ang kanyang natitirang pera at alam niyang sakto lamang ito para sa kanyang pamasahe. Nang makarating doon si Junjun ay agad siyang naghanap ng pwede niyang mapasukan. Ngunit nagkakamali pala siya dahil hindi pala ganoon kadali ang buhay sa Maynila. Kabang-kaba siya dahil mauubos na ang kanyang pera. Paano na to? Saan kaya ako kukuha ng pera upang makabili ng pagkain? Hindi ko rin alam kung saan ako matutulog ngayong gabi. Kinakabahang sabi ng binata. Lumipas pa ang mga oras ay nahiga na lamang ito sa tabing kalsada at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay wala nang pambili ng pagkain si Junjun. Nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad upang makahanap ng trabaho.
Bigla naman niyang nakita ang isang bahay na naghahanap ng pwedeng makatulong. Sir, pwede po ba akong pumasok sa inyo sa trabaho? Kailangan ko lang po talaga ng pera. Pwede niyo po akong pakainin sa loob ng isang buwan at ito lang po ang hinihingi kong kabayaran. Sa mga susunod na buwan na lang po ako sweldo ng pera dahil wala pa po akong pangkain sa ngayon. Pakiusap ng binata sa mayamang lalaki. Ganun ba? Sige. Kailangan talaga namin ng tauhan ngayon. Kailangan namin ng tagabuhat sa palengke. Maliit lang ang sahod pero kapag nagkasakit ka naman, ay kami na ang bahala sa mga gastos. Sagot ni Mr. Garcia. Sa mga oras na yon ay nakahinga na ng maluwag ang binata dahil sa wakas ay mayroon na siyang trabaho. Doon na rin siya natutulog sa bigasan ng kanyang amo dahil wala naman siyang ibang tutulugan. Pare, ako nga pala si Buboy at kargador din ako ni Mr. Garcia. Tanong ko lang pare, taga saan ka ba? Tanong ng lalaki. Taga probinsya ako. Pumunta lang ako dito sa Maynila dahil akala ko ay makakahanap ako ng magandang trabaho dito. Sagot ni Junjun. Natawa na lamang ang kanyang kausap dahil pareho lang silang dalawa. Naku pare, hindi naman porket Maynila ay maraming trabaho. Hindi mo ata alam pare na mas mahirap pa ang buhay dito. Natatawang sagot ni Buboy. Simula noon ay silang dalawa lagi ang magkasama. Naging mabuting kaibigan si Buboy kay Junjun at ipinapaliwanag nito kung ano ang dapat na kanyang mga maging kilos. Kung minsan ay nililibre din siya nito ng merienda tuwing nagpapahinga silang dalawa. Alam mo paring Junjun, napapansin ko lang na matalino ka. Tingin ko isang araw ay magiging mayaman ka. Natatawang sabi ni Buboy. Naku pare, paano mo naman nasabi ang bagay na yan? Sana nga ay magdilang anghel ka at isasama kita sa aking pagyaman. Natatawang sagot ni Junjun. Ngunit lumipas pa ang mga buwan ay nakita na lamang ng binata na sinisigawan ni Mr. Garcia ang kanyang kaibigan. Buboy, tanggal ka na sa trabaho. Isang sako ng bigas ang nawala at ikaw lang ang magnanakaw dito. Galit na sabi ng mayamang lalaki. Pero sir, hindi po talaga ako nagnakaw. 3 taon na po ako dito at hindi ko po talaga magagawa ang bagay na yan. Paliwanag ni Buboy. Palusot ka pa? Sige, umalis ka na at baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Pasigaw na sabi ni Mr. Garcia. Marami pang paliwanag si Buboy, ngunit napatahimik na lamang ito nang sampalin ito ng kanyang amo. Sige na, lumayas ka na kung ayaw mong tumawag pa ako ng pulis. Nalulugi ang negosyo ko ng dahil sa'yo. Galit na sabi ng lalaki. Malungkot na nagpaalam si Buboy sa kanyang kaibigan. Awang-awa naman si Junjun dito dahil parehas lang silang mahirap. Lumipas sa mga taon ay tumatagal naman sa trabaho si Junjun. Lumalaki na ang kanyang katawan nang dahil sa bigat ng kanyang mga binubuhat. Isang araw ay ubo ng ubo si Junjun at tumagal ito ng 2 linggo. Sir, nahihirapan na po ako magtrabaho. Pwede niyo po ba akong ipagamot sa ospital? Tanong ni Junjun kay Mr. Garcia. Naalala kasi ng binata ang sinabi ng kanyang boss na sinasagot nito ang gastusin sa oras na magkasakit ang kanyang mga tauhan. Ano ka sinaswerte? Pinapasweldo na nga kita tapos ipapagamot pa kita? Kung inuubo ka, ay huwag ka na munang magtrabaho. Baka malugi pa ang negosyo ko ng dahil sa'yo. Baka layuan pa ng mga tao ang tindahan ko. Sagot ng mayamang lalaki. Ipinagtabuyan ito ni Mr. Garcia at agad pinalaya sa bigasan. Madali naman itong makakahanap ng ibang tauhan dahil maraming tao ang naghahanap ng trabaho. Sir, pakiusap. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Wala po akong ibang pagkukunan ng pera. Pagmamakaawa ni Junjun. Ngunit wala itong nagawa kundi ang umalis na lamang. Halos mawala ng pag-asa ang binata sa mga oras na yon. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Habang naglalakad siya, ay nakita niya ang isang bahay na naghahanap ng tagapag-alaga ng matanda. Ma'am, kaya ko pong mag-alaga ng matanda. Gagawin ko po ang lahat para maalagaan siya. Ituturing ko po siya na parang sarili kong ina, sabi ni Junjun. Sige, pagbibigyan kita ng 1 buwan at kapag nakita kong naalagaan mo ng mabuti ang nanay ko, ay tatagal ka sa trabaho. Seryosong sagot ni Merly.
Nakilala niya ang isang matanda na nagngangalang Lola Veronica. Medyo masungit ito, ngunit ilang araw ang lumipas ay nakuha niya rin naman ang kiliti ng matanda. Iho, ito ang pera at bumili ka ng gamot. Bakit ka nandito sa Maynila? Batang-bata ka pa ha? Nagtatrabaho ka na? Hindi ka na ba nag-aaral? Tanong ni Lola Veronica. Maraming salamat po Lola. Hindi na po ako nag-aaral dahil wala na po akong mga magulang dahil maaga po silang pumanaw. Lola, gusto niyo po bang hagurin ko ang inyong mga kamay? Tanong ni Junjun. Masayang-masaya ang matanda sa bago nitong tagapag-alaga. Sa paglipas pa ng mga buwan ay parang naging tunay na apo na ang turing ni Lola Veronica sa binata. Junjun, baka naman magkaubo ka. Di ba sinabi ko naman sa'yo na magpalit ka na ng damit? Matutuyuan ka ng pawis. Galit na sabi ng matanda. Si Lola talaga nag-aalala pa sa akin. Opo, magpapalit na po ako. Pero tatapusin ko lang pong labhan ang mga damit nyo. Natatawang sagot ni Junjun. Naging malapit talaga ang loob nila sa isa't isa. Kitang-kita naman ng mga anak ni Lola Veronica kung paano sumaya ang matanda. Lumipas ang isang taon ay pumanaw si Lola Veronica at ang huling hiling nito ay ang pag-aralin nila ang binatang si Junjun. Junjun, simula ngayon ay dito ka natitira hanggat hindi ka nakakatapos sa pag-aaral. Ito ang hiling ni nanay bago siya pumanaw. Seryosong sabi ni Merly. Opo, maraming salamat po sa inyo. Sagot ng binata. Ipinagpatuloy ni Junjun ang pag-aaral niya sa high school. Sa paglipas pa ng mga taon ay tumungtong na rin ito sa kolehiyo. Isang pamilya na ang turing sa kanya sa bahay na yon, pero hindi pa rin siya tumitigil na magbalik ng utang na loob. Tuwing uuwi siya galing sa eskwelahan ay naglilinis siya ng bahay. Siya rin ang nagluluto at naguhugas ng mga pinggan. Lola, maraming salamat po. Pangakong tutuparin ko po ang aking mga pangarap para po sa inyo. Sabi ni Junjun habang ito ay nakatingin sa kalangitan. Lumipas pa ang mahabang panahon ay malapit nang makatapos ang binata. Sa kaunting panahon na lamang ay matutupad na niya ang kanyang kagustuhan na maging isang magaling na doktor. Congrats sa'yo, Junjun. Salamat naman sa'yo at pinagbuti mo ang iyong pag-aaral. Masayang pagbati ni Merly. Opo naman, ang lahat po ng ito ay para po kay Lola Veronica at para na rin po sa aking mga magulang. Masayang sagot ni Junjun. Lumipas pa ang isang taon ay isa ng ganap na doktor ang binata. Ayaw na itong paalisin ni Merly sa kanilang pamamahay dahil isang pamilya na talaga ang turing nila sa binata. Maraming mga pasyente ang nagiging masaya nang dahil sa kanya. Bukod sa palaging nakangiti ay palagi nitong pinupuri ang mga tao sa ospital. Lolo, magtiwala lang po kayo dahil gagaling po kayo sa inyong sakit. Sige po kayo, pag si Lola nakahanap ng bagong asawa. Pabirong sabi ni Junjun. Aba, kung ganun iho, edi magpapalakas nga ako. Palagi mo na lamang akong binibiro. Natatawang sagot ng matandang lalaki. Sa mga sandaling maganda na ang buhay ni Junjun ay hinanap niya ang kanyang dating kaibigan na si Buboy. Sa loob ng isang linggong paghahanap ay nakita niya itong namamalimos sa kalsada. Buboy, sumama ka sa akin at gagawin kitang janitor sa ospital. Ako na ang bahala sa'yo. Naaawang sabi ni Dr. Junjun. Ikaw na ba yan? Sabi ko naman sa'yo, magiging mayaman ka. Salamat naman at hindi mo talaga ako inalimutan. Naluluhang sagot ni Buboy. Isang araw habang papasok sa trabaho ay napansin niya ang isang matandang lalaki na nahihirapang huminga. Nagulat na lamang siya nang makita niya itong nakapikit habang nagsasalita. Pero sir, wala po akong pambayad sa ospital. Mahinang sabi ni Mr. Garcia. Ngunit kahit na ganon ay isinugod niya ito at balak niya itong gamutin ng libre. Nagtataka talaga si Dr. Junjun kung bakit naghirap ang kanyang dating amo. Junjun, hindi ba si Mr. Garcia yan? Gulat na tanong ni Buboy. Oo pare, nakita ko siyang nahihirapang huminga. Ibang-iba na talaga ang kanyang itsura. Sagot ni Dr. Junjun. Ilang araw ang lumipas ay muling nagkamalay si Mr. Garcia. Nagulat na lamang ito sa doktor na tumulong sa kanya. Ikaw ba yan, Junjun?
At bakit kasama mo rin si Buboy? Nagtatakang tanong ng matanda. Opo, isa na po akong doktor. At ako po ang gumamot sa inyo. Si Buboy naman po ay isang janitor at magkasama po kami sa trabaho. Nakangiting sagot ni Dr. Junjun. Iyang-hiya si Mr. Garcia sa kanyang sarili. Kung sino pa kasi ang mga taong nagawa niya ng masama ay ito pa pala ang mga taong tutulong sa kanya. Pasensya na talaga kayo pero maraming salamat. Nalugi ang aking mga negosyo at nabaon ako sa utang. Kaya naging isa akong pulubi. Mahinang sagot ni Mr. Garcia. Hiwalay na rin ito sa kanyang asawa kaya wala na itong kasama sa buhay. Wala pong problema at pinapatawad ko na po kayo. Nakangiting sagot ni Junjun. Iyak ng iyak si Mr. Garcia nang dahil sa konsensya na kanyang nararamdaman. Hindi talaga siya makapaniwala sa nangyayari sa kanyang buhay dahil tinalikuran siya ng kanyang sariling pamilya. Samantalang ang dating mga tao na kanyang minaliit ay sila pa pala ang tutulong sa kanya. Ilang araw ang lumipas ay nakalabas na ito ng ospital. Lubusan talaga ang pasasalamat nito kay Junjun. Sige po Mr. Garcia, palagi po kayong mag-iingat. Masayang sabi ni Junjun. Maraming salamat din sa iyo at muli akong humihingi ng pasensya sa inyong dalawa. Sagot ng matanda. Simula noon ay naging masaya ang buhay ni Junjun. Natupad na niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Ngunit kahit na ganon ay hindi niya kinalimutan ang kanyang kaibigan. Sa paglipas ng panahon ay hindi na ito nagkaroon ng asawa at pinagtuunan niya na lamang ng pansin ang panggagamot ng mga taong may sakit. Hindi maganda ang gumanti ka sa masamang bagay sa mga taong nanakit sa'yo. Bagkus ay mahalin mo sila. Kapag bumawi ka sa masamang paraan ay katulad mo na rin sila. Tandaan mo na isang beses lang tayong mabubuhay sa mundong ito, kaya hanggat kaya mong gumawa ng mabuti ay gawin mo ito para sa iyong kapwa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.